Magandang araw mga katukan. So isa na namang exciting na episode ang inihanda po natin para sa inyo. So sana po lahat tayo ay nasa mabuting kalagayan. At isa na naman pong Champions of Excellence ang pinasyalan natin upang kilalanin ang kanilang mga linyada. So dumayo po tayo dito sa Bantayan Island dito sa Cebu para alamin at malaman ang mga pinopropagate na linyada ng ating Champions of Excellence. Walang iba po yan kung si Sir Dino Montimar ng Dart Game Farm. So samahan niyo po kami, isa-isahin natin ang kanyang mga linyada. So mga katukaan, syempre kasama ngayon natin ang ating Champions of Excellence, si Sir Dino Montimar. Dito yan sa Manukan at kikilalanin natin, aalamin natin yung kanyang mga linyada. Sir, good morning. Good morning, sir. Magandang araw po mga katukaan. Ako po pala si Dino Montimar ng Dart Game Farm dito sa Bantayan Island, Cebu po. So sir, dugong palaban, usapang linyada. Syempre, unang tanong, ano ba sir ang mga pinopropagate nyo ngayon dito sa inyong Manukan at kumbaga hanggang ngayon lumalaban pa rin, nagko-compete sa mabibigat na labanan? Dito po sa Dart Game Farm, kilala po tayo sa ating Dart Yellow Legged Hatch. Tapos meron po tayong Dart na Dooms din at saka Dart na Blacks po. So bukod dun sa main lines mo na yun, sir, nandito pa rin yung mga original natin ng mga sweaters, no? Yung mga, yes po. Mga kumbaga, old line. Old lines, ang mga cutting ability ng mga sweaters, nandyan pa rin. Pero ngayon, ang pag-uusapan natin, yung main lines mo na Yellow Legged Hatches, the Dart Dome, so yung mga bulik, at saka yung mga blacks, yung mga alimbuyugin. So mga katukan, samahan niyo po kami, isa-isahin natin yung mga linyada. Mga katukan, ang hawak po natin ngayon is ito po yung signature natin dito sa farm, Dart Yellow Legged Hatch. Picom at saka yung straight comb po na side. Okay. Sir, itong mga Yellow Legged Hatches na to, gano'n na to katagal na ibinibreed dito sa inyong Manukan? Ang mga to sir is medyo matagal na din sa farm. Actually, way back dati pa, ang una ko na Yellow Legged Hatch po dito is yung Blackwater po. Tapos medyo nag-deteriorate na siya through the years. Pinasukan ko po ng Iron Creek na Yellow Legged Hatch para bumalik po agad yung vigor nila. Hanggang sa nagpapasok din ako ng Sanford na Yellow Legged Hatch through kay Boss Manny Verbano. Nagpatulong ako sa kanya sa US. Kaya 3 families po to pero sariling gawa na po sa farm. So itong mga to sir, gusto malaman ng ating mga katukaan, ano ba mga characteristics nito mga Yellow Legged Hatches na to? They are good cutting roosters, tapos malakas po to sila sa taas. Actually, maraming maraming mga kaibigan natin na naglalaban sa gitnaan po sa Manila. Ito po yung mga gamit nila na linyada. Body conformation wise, sir, anong nagustuhan mo dito sa mga Yellow Legged Hatches? Mabalikat sila. Tapos actually ang paggawa ko dito is sariling gawa ko na to sir. Binago ko na yung hipo nila, hindi gaya ng mga original pa dati na medyo malapad yung balakang. Ito naman wala na silang balakang. Tapos hindi na din medyo kalakihan yung katawan. Mid-high yung stations para kasi sa tingin ko sa the way ako nag-select sa kanila is nabago ko yung fighting style nila. Ang hawak ko sir, isang straight comb na Yellow Legged Hatch. Ang hawak mo, P-comb. Yes sir. Anong difference ito mga to sir, bukod sa palong? Actually, ang P-comb side is early maturing compared doon sa straight comb. Pero pagdating sa medyo mag na season naman is mas matindi pumalo yung straight comb side. Okay. So speaking of stilo, mas preferred ba natin ito ilaban sa mga stag derbies and paano bang Actually, yung P-comb side, sir, is mas maayos sila sa stag derbies compared doon sa straight comb side. Pero yung straight comb side naman, pwede mo din gamitin if crosses na po sila. Okay. Sa pwede na silang pagstagan. Speaking of crosses, sir, sa tagal mo ng hawak itong mga to, kumbaga, ginagamit natin sa mga maraming klase ng derbies, kumbaga, dyan sa gitnaan, saan mo magandang maire-recommend na ma-cross ito or ma-blend kung gusto nilang gamitin na base bloodline? Dito sa farm, sir, is proven po sila sa old line na 5K.
pwede mo silang gamitin na kahit na gaano kabigat yung laban. Kahit na 50-50 po, maayos na po sila. Pero dito sa farm, mas okay po sila kapag 3/4 na po yung yellow-legged Dutch. How about sir sa mga light fowls? Pwede ba nilang i-cross tong mga to? Yes sir, actually dito sa farm, yung nag-finalist tayo sa digmaan, isang gamit natin doon is yellow-legged Dutch over the mga domes po natin. So sa estilo sir ng ng kanilang mga laro kumbaga competitive, mapastag, mapakak. Siyempre gustong malaman ng ating mga katukaan, mga kaibigan nating handler, paano ba pumili ng panlaban ng isang Dino Montemar? Dito sa farm po, usually pag stag ang labanan is medium high lang kami. Tapos hindi po ako mahilig sa medyo malaki na manok. Usually ang ginagamit ko is nasa 1.7. The most is 2 flat lang yung timbang sa stag. Tapos siyempre given naman po na kapag yellow-legged is early maturing sila. Actually, nagagamit namin to kahit puro, nagagamit namin, nilaban namin na kahit 7.5 to 8 months old sa stag po. So, the way kami pumili is siyempre yung unang mag-matured, so yun ang ginagamit namin. Lalo na sir, pagka naibibitaw na yung mga yan, yung mga mas mabibilis mag-improve. Yes sir. Actually, kahit sa training, madaling turuan po itong mga yellow-legged natin. At saka, siyempre yung location ng farm natin is medyo malayo sa mainland Cebu. Pero kahit na stag po, binabiyahe namin sila is matibay po sila sa biyahe. So sir, nabanggit mo yung klase ng training, lalo ngayon paparating ang stag season. Tips naman kung paano nila ihanda yung mga yellow-legged hatches, lalo ngayon. Kumbaga, umpisa na ng labanan. Yes sir, ang yellow-legged hatch namin, actually, panahon, lalo na pag stag, siyempre dapat buo po yung katawan. Kasi mahilig kami sa pagdating ng pointing is gusto namin medyo dry side kasi kami sir, lalo na pag yellow-legged natin is mas maganda sila mag-cut pag dry side po. Pagka medyo slim na lang konti. Yes sir, pero kailangan po buo ang katawan kasi pag nag-dry out tayo, kung medyo hindi maayos ang katawan, masisira po yung manok. So sir, sa training ba nito mga to, mostly mga rotation lang, tsaka mental training. Dahil ito mga to, medyo, kumbaga, bata pa, no? Yes, hindi sir. Pwedeng hard training. Kami dito, sir, actually sa farm is hindi naman talaga hard training yung practice namin. Rotations lang. Pero ang sa stag kasi namin, sir, every other day is 1 to 2 battles pa lang. Okay. Para mas ma-adapt niya yung paluan. Yes, sir. Kumbaga, matuto agad. Yes, sir. Nabanggit mo kanina, sir, dito tayo sa Bantayan Island. Mostly lumalaban din tayo sa mainland. Yes po. So, ano ba sir mabibigay mong tip sa mga katukaan natin, lalo na yung mga gustong lumaban outside ng lugar nila? Kumbaga, babiyahe sila. Unang-una, dapat po yung maayos yung breeding natin. Tapos pangalawa po is dapat po kilala natin yung bloodline na matibay sa biyahe. Tapos pangatlo po, kailangan tayo, yung ready tayo na manalo, matalo doon. Kasi iba yung tayo outside na comfort zone natin . Mas ma-test natin yung bloodline natin. So the more na lumalaban tayo sa mas competitive na labanan, Sa gitnaan, mas na nag-i-improve yung Yes. kumbaga, abilidad natin na maghanda, mag-point. At saka yung breeding mismo. Yun ang importante. Ma-test natin yung tibay ng linyada natin kapag nasa gitna natin.